shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Yan. Ah, good morning, good morning. Morning po sa ating lahat. Ano po? Sa mga naka-tune in na dito sa ating stream today. Good morning po sa mga maaga. Sister Olive Tree. Blessed morning po, no? Pasensya na po at tayo po ay nagkakaroon ng lagging, ano po. Hopefully po ay narinig niyo na maayos ang aking tinig sa mga oras na ito. Kakaroon po tayo ng technical issues. Mahina po ang internet natin. Dito sa bahay po ay medyo mahina ang internet, no? So sa mga nandito na po, naka-tune in, ay akin po kayong binabati, no? Sa pag-tune in po dito sa Hope at Calvary Ministry. Salamat po sa pagpatuloy na pagpapatuloy sa inyong mga tahanan at pag-share po ng inyong mga refleksyon. Ano po, mag-share po kayo ng mga refleksyon, mga kapatid, sa atin pong live stream. Good morning po, ano? Andoy Mariano. Good morning po. Brother Orlan Mariano. Good morning po. Salamat po sa inyong pagsama po sa akin sa umagang ito. Bago tayo po magsimula ay tayo po muna ay patugtog ng ating team song, ano po, habang tayo po ay maghihintay pa dun sa iba na mag-tune in. So muli po, good morning. When
days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Okay? Ayan. Okay, good morning po muli sa ating lahat, no? Ayan. So, dumami na po tayo. So, good morning po muli. Ano po? Good morning po.
kay Sister Olive Tree, Mariano, good morning po. Nemsi, good morning po sa inyo. Ano po? Sister Loderiza Nacario, good morning po. Tita Masangkay, good morning po. Ano po? Sister Melda Taniedo, good morning. Eleanor, so yun po. Good morning po sa lahat. Kasama po sa muli sa prayer. Ano po? Muli sa prayer. Schedule po ng chemotherapy ko ngayong araw. So, ayun po ano. So, pasama po natin sa ating prayer po. Ano, ang prayer request po ni Sister Eleanor Villanueva. So, ayun po no. Salamat po no, po sa patuloy pong pag-tune in sa Hope at Calvary at dalangin po namin no, na bigyan ng kalunasan ang inyong health issues po, Sister Eleanor. Sa umaga pong ito mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano po, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay susumpungan po ano, sa Reflecting Christ. Ano po, ang devotional book ng Reflecting Christ. Ang subtitle po is God's Law, a Hedge Against Evil. Ano, ngayon pong February 24. So, yung bakod na po laban sa kasamaan. No? Yung bakod na ito na itinayo mismo ng ating Panginoon. Na siya mismo ang nagtatag ng pundasyon ng bakod na ito. So bago po tayo magpasimula mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ano po? Bago po tayo magsimula, hingin po natin ang presensya ng Banal na Espiritu. Tayo po samahan. So, sa umaga pong ito, o dakilang Diyos, Ama, amang nilalapit ang pag-aaral na ito sa inyo. O dakilang Diyos, bagamat ako'y kami nakakaranas ng hindi magandang internet connection, naglalag po ang aming stream this morning. O dakilang Diyos, aming pinagkakatiwala sa inyo. Ang mga bagay na hindi namin, wala kaming kontrol. O dakilang Diyos, nais namin pag-aralan muli ang inyong mga salita. Nais namin pag-aralan muli ang mga inspirasyon na inyong ipinaalam sa amin sa araw na ito. At sa araw-araw dakilang Diyos ay nakaka-receive kami ng pagpapala mula sa inyo. Salamat na dakilang Diyos paggising sa amin sa araw na ito. Pagbibigay ng panibagong buhay at kalakasan. O dakilang Diyos ay aming ipinagpapasalamat ang buhay na ito. Aming nilalapit na dakilang Diyos ang health issue na inilalapit sa amin upang aming ipanalangin ang dakilang Diyos. Ang pagpapakimotherapy ni Sister Eleanor de Leon Villanueva. O dakilang Diyos, siya ay patuloy na lumalapit, umaasa, at nagtitiwala sa inyo. O dakilang Diyos, na way ilapat sa Kanya ang kagalingan na inyong ninanais sa Kanya. O dakilang Diyos, naway tulungan siya ang kanyang pamilya, gabayan nawa, at upang mas ganun ay magkaroon ng kaginhawahan, kagalingan o dakilang Diyos. Batid namin na wala kayong ninanais sa amin, kundi ang mapabuti kaming palagi. O dakilang Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong kautusan na nagre-reflect ng inyong karakter. O dakilang Diyos, aming itinataas ang papuri, pasalamat sa iyo sa araw na ito. At magpakailanman kami ay sasamba sa iyo. At higit ay kami ay umiibig sa iyo. Aming kinapapanabikan ang muling pagparito ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Tagapagligtas. Salamat o dakilang Diyos. Aming pinagkakatiwala sa iyong pag-aaral na ito. Naway turuan kami na ayon sa iyong kalooban. O dakilang Diyos na katastaasan. Aming iniibig ang iyong kautusan. Salamat po sa iyong pagkalinga sa amin. Binabalik po namin muli ang pataas na mapuhit na salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So,
Ayun po, no? Tayo po ay magpatuloy. Good morning po, Sister Estan. Ano po? Salamat po sa muli ninyong pagsama sa amin dito po sa Hope at Calvary. Kung meron po kayong mga refleksyon, ano po, feel free po na magbigay ng reflection, no? Naway okay po ang aking audio, no? Bagamat nakikita ko sa aking monitor na medyo naglalag po ang aking ah, stream this morning. So sana po ay okay ang ating audio kahit papaano. So tayo po ay magpasimula na, po sa ating pag-aaral. No? So God's law a hedge against evil. Ano po? So ang ating pong key text this morning is matagpuan po sa Psalms 111 verse 8. Ano po? Sabi po is, stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. Ano po? Yun po yung ah, pinapatotohanan ano po, ng Biblia na ang kautusan ay matibay ano po at ito po ay forever and ever. Ginawa ito sa pamamagitan ng katotohanan at ng katuwiran. So, he who willfully breaks one commandment does not in spirit and truth keep any of them. So wala tayong kumbaga ah, kumbaga sabi sa James is if you break one, you break all. Ano po? Kaya kung willfully natin, kung kumbaga alam natin na may kautusan pero mas pinili natin na labagin imbis na sundin. So sabi po dito is hindi natin 'to ginagawa ano sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Ano po? Sapagkat kung tinutupad natin yung buong kautusan na iniisip natin na natupad natin pero kumbaga willfully naman tayo na nilalabag natin yung isa. So nilalabag pa rin natin yung kabuuan ng kautusan. Ano po? Whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Kaya nga po dito pumapasok yung grace. Ano po? Dito pumapasok yung grace ng ating Panginoon Jesucristo na doon sa mga instances na hindi natin nasusunod yung kautusan, dito pumapasok yung grace, dito pumapasok yung pag-ibig, dito pumapasok yung paglapit natin sa Panginoon, no? Dito po dapat pumapasok yung pag-iisip natin na nangangailangan tayo ng tagapagligtas, nangangailangan tayo ng awa, nangangailangan tayo ng biyaya. Ano po? Naalala ko, in my personal experience mga kapatid, no? So, kung ko kasi yun, naging practice ko kasi nung ako ay medyo matagal na rin 'to, nung ako ay baguhan pa lang sa pagmamaneho ng motor, ano po, is naging practice ko na yung kahit na alam ko na yung lisensya ko ay student license pa lang, ang lakas ng loob ko na mag-drive ano po dun sa highway. Although bawal ako dun sa highway dahil student license pa lang yung hawak ko that time. Pero ang lakas ng loob ko na mag-drive na para bang professional license yung aking daldala. So one time is nakatiyempo ko ng checkpoint mga kapatid. Nakatiyempo ko ng checkpoint. Eh nagkataon may trabaho ako nun. Papunta ako sa trabaho ko. So wala, hindi ako pwedeng bumalik kasi mas lalong lalala yung kaso ko. Counterflow ano po, sabihin. So wala akong ibang choice kundi dumiretso doon sa checkpoint. Although alam ko na mapapatawan ako ng malaking multa ano po at possible pa na ma-impound yung aking motorsiklo nung mga oras na yun. Pero nung mga time na yun mga kapatid, nag-iisip ako na, "Panginoon tulungan mo ako ito." Alam kong hindi ako makaka-escape ano po. So dumiretso ako dun sa mga pulis na nagche-checkpoint and then nung tinanong ng mga pulis kung
may license ako. Ipinakita ko yung aking student driver's license. So sabi ng pulis, "Hindi po puwede 'to ng wala kang kasama na professional or duly kumbaga yung merong talagang lisensya na, puwedeng mag-drive ano po, sa kalsada." Yung student license po kasi is hindi pa yun puwede sa national road ano po, bawal po talaga yun. And then sabi ko sa pulis is nakiusap ako na, "Sir, may trabaho kasi ako, wala akong ibang, ah, way of transportation para mabilis kong makakarating." So, nakiusap ako dun sa pulis. At that time mga kapatid 'no, at that time, ano po, ito yung gagawin kong example. At that time, I am under the law, ano po, nasa ilalim ako ng batas dahil meron akong nalabag. Nalabag yung batas trapiko ano po, na hindi ka dapat nagda-drive ng student license lang yung dala mo sa national road, ano po. Dahil bawal na bawal yun, ano po. Puwede lamang mag-drive kung ikaw ay professional or non-professional, duly licensed ka na. So, at that time, I am under that law. Pero dahil dun sa pag-appeal, ano po, dahil dun sa pakiusap ko dun sa pulis, dahil dun sa pagpapaliwanag ko sa pulis kung bakit kailangan ko na mag-drive although alam kong bawal, ano po. So, hindi ako binigyan ng ticket mga kapatid. So, sabi ng pulis sa'kin, "Oh, sige pagbibigyan kita ngayon pero 'wag mo ng uulitin ano, 'wag ka na magda-drive sa, national road hangga't hindi ka nakakakuha ng non-professional or professional license na nagbibigay ng pahintulot sa'yo na mag-drive ano po, sa national road." So, ayun, from under the law mga kapatid, from under the law na-violate ko yung traffic, ah, violation na yun. Dahil dun sa appeal 'no, dahil dun sa pakiusap ko dun sa pulis, ano po, nagkaroon ng habag yung pulis, naintindihan niya yung sitwasyon ko. Naintindihan niya na kailangan kailangan kong gawin yung mga bagay na yun, ano po, dahil dun sa pangangailangan ko na makarating dun sa aking trabaho. So, at that time, ano po, I was under grace, ano po. Nawala ako dun sa ilalim ng 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 ano ba 'to, ng utos o ng batas trapiko nung time na yun dahil binigyan ako ng pagkakataon ng pulis. Hindi ako binigyan ticket, pinalampas ako. So, I praise God ano po mga kapatid nung time na yun na talagang salamat Panginoon. Dahil batid ko yung laki nung multa, ano po, confiscated, impound pati yung sasakyan. So, ayun po 'no mga kapatid, yung personal experience natin, ano po, sa encounter natin sa Panginoon is, kuwan, napakabuti ng Diyos, ano po. Napakabuti ng Diyos na alam natin na meron tayong nagawa, ano po. But if we confess our sins, kung aaminin natin sa Panginoon na tayo ay nagkamali, ano po, at sasabihin sa'tin ng Panginoon na, "Okey, sige, oh, 'wag mo nang ulitin." Ano po. 'Yun yung mga time mga kapatid na kapag nakalabag tayo, kaya nga sabi ko nung mga nakaraang, ah, live stream is yung pagkaintindi ko sa sa, kautusan ng Panginoon is a privilege for us, ano po. Privilege na kumbaga hindi natin karapatan na sundin yung kautusan. Kumbaga ipinagkaloob sa atin ng Diyos yung kautusan para alam natin kung hanggang saan yung hangganan. Kumbaga hanggang saan lang dapat tayo. At kasi kung wala ang kautusan, walang nagpapatnubay sa atin. Ano po, walang nagpapaalala sa atin. Although pinapatnubayan tayo ng Diyos siyempre ano po, pero yung kautusan na
bibigay ng konsyensya sa atin sapagkat ito'y nakasulat sa ating puso at iniligay ng ating Panginoon sa ating pag-iisip. Ano po, yun yung nagpapaalala sa atin na dapat natin sundin ito ng may pag-ibig, ano po, dahil nasa ilalim tayo ng biyaya. Hindi porket nasa ilalim tayo ng biyaya ay lalabagin natin ang kautusan ng Diyos. So napakaganda ng experience ko na yun, mga kapatid. Although talagang kinabahan ako, natakot ako, inisip ko yung gastos, pero dahil dun sa habag ng police officer na yun, naka-receive ako ng grace, ano po, at hindi ko na muli pong inulit yung dumaan doon sa national road. Doon na lang ako dumaan sa mga ibang kalsada na ah, hindi masyadong exposed doon sa national road, ano po. So patuloy po tayo, ano. It is not the greatness of the act of disobedience, sabi, that constitutes sin, but the fact of variance God's from express will in the least particular. For this shows that there is yet communion between the soul and sin. The heart is divided in its service. There is a virtual denial of God, a rebellion against the law of His government. So yung mga kapatid, hindi talaga pwedeng pagsabayhin, ano po, yung paggawa ng kasalanan dun sa pagtupad sa kautusan, no? Hindi po eh. Sabi dito is divided service. So divide yung service natin, no? Hindi pwedeng sabihin natin na kilala ka on Diyos, pero hindi mo naman natin sinusunod yung kanyang divine authority. Ano po? Which is ibinigay ng Panginoon sa atin as a hedge, no, bilang babala sa atin na merong beyond that bakod, ano po, sa labas ng bakod ay merong hindi magandang mangyayari. Kumbaga, hindi maganda yung sasapitin natin sa labas nung bakod na yun. Kaya nga po, ano po, sa ating mga tahanan, meron po tayong mga bakod. Ano po, pag-aaralan natin kung saan yung hangganan nung ating kumbaga territory. Kung sino man yung pumasok doon sa bakod is lumabag siya doon sa batas, no? Magiging magkakaroon siya ng kaso, trespassing, ano po. So, yun po mga kapatid, no? So, hindi po pwedeng hiwalay yung grace, ano po, doon sa kautusan. Magkasama po talaga yung package, kumbaga, ano po. So, sa ating pong pagpapatuloy is, sabi pa po is, when men free to depart from the Lord's requirement and do set up a standard of duty for themselves, there would be a variety of standards to suit different minds, and the government would be taken out of the Lord's hands. Ano po? The will of man would be made supreme, and the high and holy will of God. This purpose of love towards creatures would be dishonored and disrespected. So yung mga kapatid na po, kapag tayo ay where man is free to depart from the Lord's requirements, kung isipin natin na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, sabi po dito is nagkakaroon tayo ng sarili nating mga standard. Ano po? Tayo yung nagbibigay ng standard sa sarili natin kung paano natin susundin ng Diyos. Tayo nagbibigay sa sarili natin, nagde-declare sa ating sarili kung paano natin siya sasambahin. Ano po? Kung anong araw natin siya sasambahin. Tayo yung nagde-declare. Ano po? Once na umalis tayo doon sa prinsipyo ng Diyos, doon sa requirements ng Diyos, doon sa pag-ibig ng Diyos, ano po, na ipinagkaloob niya sa atin, simula't simula pa, mula pa sa ating mga unang magulang, ano po, hanggang sa kapanahunan natin. Ano po,
there would be a variety of standards to suit different minds. Ano po, yun nga. Mapapansin niyo mga kapatid sa mga panahon na 'to, napakarami ano po, na nagju-justify ng kani-kanilang mga, doktrina, ng kani-kanilang mga iglesia, kung papaano nila sinusunod ano po, ang kautusan 'no, sinusunod nila yung siyam, maliban lang dun sa isa, ano po. So sabi sa Biblia, "If you break one, you break them all." Ano po, kaya nga po napakadelikado na hindi naka-rooted, ano po, hindi nakaugat ang ating pananampalataya, hindi nakaugat ang ating pundasyon sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpatotoo na ang kautusan ay hindi kailanman magwawakas, ano po. Sabi ng Diyos is, sa James 1, James 1:17 sabi ng Panginoon, sabi ni James dito, "Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba." So yun mga kapatid 'no, walang anino man ng pag-iiba, walang pagbabago. Ang kaloob na ito ay nagmula sa itaas, sabi ng buhat sa itaas, bumaba mula sa Ama ng mga ilaw. So yun mga kapatid, ah, sa simula't simula pa lang ano po sa ano pa lang talagang idineclare na ng Panginoon na ito ang kanyang kautusan. Ito ang dapat nating sundin. Ito ang standard ng kanyang judgment, ano po. Ito ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang, bakod, ano po. Ito ang kanyang pagkakakilanlan, ano po. Pagkakakilanlan niya sa atin, pagkakakilala niya sa kanyang sarili sapagkat siya ay Diyos, ano po. Lalo't higit ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoon, ano, "I am the Lord of the Sabbath, He is the Lord of the Sabbath." Ano po. Kaya nga po, napakadami na nangangaral sa mga kapanahonang ito na hindi sumusunod dun sa pattern ng ating Panginoong Hesukristo na nung dumating siya 'no, nung lumakad siya sa sanlibutan ito, hindi naman binago yung kautusan. Walang anumang bagay na binago ang ating Panginoon, kundi itinanyag niya, ano po, ipinakilala niya yung tunay na kahulugan ng pagsunod sa kautusan, ano po. Sabi po dito sa, ah, Psalms Psalms 89 verse 34, "Ang tipan ko'y hindi ko sisirain," ano po, "ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi," sabi ng Panginoon. Minsan minsan ay sumampa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. Hindi ako magbubulaan, ano po. Sabi ng Panginoon, hindi siya magbubulaan ano, kay David, ano po. Napakaliwanag mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon. "Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking bibig." Mga kapatid, dito pa lang sa talata na 'to, makikita na natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon. Ano po, kung gaano ka-determinado ang Panginoon na ipaalam sa atin na hindi siya nagbabago. Ano po, na ang kautusan ay nagmula sa itaas. Ano po, na ang anumang bagay na lumabas sa kanyang bibig, ano po, na may taglay ng katotohanan, taglay ng kaluwalhatian ay hindi magbabago. Ano po, sabi po sa Deuteronomy 4 verse, 13, ano po, ganito po ang sinasabi.
at kaniyang ipapahayag sa inyo ang kaniyang tipan na kaniyang iniutos sa inyong ganapin na po sa makatuwid bagay ang 10 utos at kaniyang isinulat sa 2 tapyas na bato. O mga kapatid, di ba po? Talagang seryoso ang Panginoon na ipinapaabot niya sa atin. Ano po? Yung mga bagay na ito na dapat nating maalaman, lalo't higit sa kapanahunan natin. Sapagkat batid na natin mga kapatid, mga kaibigan, na ang pagdating ng ating Panginoon ay nalalapit na. Ano po, hindi na magtatagal mga kapatid, ay darating ng ating Panginoon tagapagligtas. Naaabutan niya ba tayo na masuwayin sa kanyang kautusan o aabutan niya tayong tumatalima sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Ano po, tayo po ay tumatalima dapat, ano po, nakikinig, sumusunod. Sapagkat ang makakarating lamang sa langit na bayan ay yung masunurin. Ano po, walang makakarating sa langit na bayan na masuwayin sa utos ng Diyos. Ano po, hindi papahintulutan ng Diyos na pumasok sa langit ang suwail sa kanyang kautusan. Ano po, ang mga gawa, sabi sa Psalms 111 verse 7, ang mga gawa ng kaniyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay. Mga kapatid, lahat ng tuntunin ng Panginoon ay tunay. Ano po? Ang gawa ng kanyang kamay ay katotohanan at kahatulan. Mga kapatid, sino ang nagsulat ng 10 utos? Hindi ba't ang kamay ng Diyos, ang daliri ng Diyos? Sino ang nagsalita ng mga utos na ito? Hindi ba ang Diyos? Sabi doon sa binasa natin kanina is, mula sa langit, ano po, ang Ama, ang ilaw ng lahat, ano po. Sa 8, nangatatag magpakailan-kailanman, mga yari sa katotohanan at katuwiran. Yes, ano po, ang 10 utos ay yari, ano po, sa katotohanan at katuwiran ng Diyos na pinatutunayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po, na hindi niya kailanman binigyan ng lamat. Ano po, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay naging masunurin. Masunurin kagaya ng isang tupa. Ano po, sa ating pag-aaral mga kapatid, ano po, hindi natin binibigyan ng hindi natin sinasabing ang kautusan, ano po, ang magliligtas sa atin. Ano po, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon Hesukristo lamang. Siya lamang mga kapatid. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay qualified tayo na lumabag. Ano po, kung ang Panginoong Hesukristo nga ay sumunod, bakit naman tayo ay lalabag? Ano po, kung ano example ng ating Panginoon, yun dapat yung ating gawin din naman. Ano po, sa Matthew 5 verse 17. Matthew 5 verse 17. Sabi po is ganito. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Na po, ganapin, sabi ng Panginoon. Hindi upang sirain. Na po. Good morning po, Sister Lady. Ano po? Sister Lady Orsua. Good morning po. Evelinda Fabrero. Fabrero. Good morning po, good morning. Rimita Esteban Monte Alto, good morning po. Salamat po sa inyong muling pagsama sa atin sa mga oras na ito. Dilawar Erwal, good morning po. Ano po, yun po mga kapatid, no? Sa pag-aaral po natin, so napapatunayan po natin sa mga
sa mga pagbabasa natin sa mga oras na ito, na ang kaluwalhatian ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos ay hindi napaparam. Hindi kailanman nagbigay ang Diyos ng hint na binago niya ang kautusan. Hindi siya kailanman nagpakita ng halimbawa ng paglabag sa kautusan. So, yun dapat ang ating maging example. Dun dapat tayo nakatiwala dun sa sinabi ng ating Panginoon na hindi siya naparito upang sirain ang kautusan. So, kung hindi siya naparito para sirain ang kautusan, sino ang magsasabi sa atin na bago ang kautusan, na wala na ang kautusan, na hindi na dapat nating sundin pa ang kautusan? Sapagkat yan ay napako na sa krus. Kung yan po ay talagang mangyayari, i-declare dapat ng Panginoon na ang kautusan ay wala na kapag ako ay napako na sa krus at muli na ako nabuhay. Pwede nyo nang labagin ang kautusan sapagkat you are not under the law anymore. You're under grace. So, dapat tahasang sinabi ng ating Panginoon. Kung yun po talaga ang layunin niya, ng pagparito niya, sirain ang kautusan. Walang bisa ang kautusan. Pero hindi, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Matthew 5:18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, napakalinaw po ng sinasabi ng Panginoon. Panginoon mismo ang nagsabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoon. Katotohanan, sabi ng Panginoon Meron ba kasinungalingan doon sa sinabi ng Panginoon? Wala Sabi ng Panginoon, katotohanan Isang kudlit man, sabi ng Panginoon, isang tuldok man. Kung yung tuldok nga hindi mawawala yung kudlit nga hindi mawawala. How much more yung buong kautusan? Di po ba? How much more ang buong kautusan na sinasabi sa kapanahunan ngayon? Marami ang nangangaral na wala na ang kautusan. Hindi na natin kailangan sundin yan. We are not under the law. We are under grace. Yes, we are under grace. But grace is not a license to disobey. Grace is not license to disobey. Sabi sa Hebrew 8, verse 10. Sabi dito. Sapagkat ito'y ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon. Sino nagsabi? Panginoon. Sinasabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Mga kapatid, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa talatang ito. Tayo'y magiging bayan ng Diyos at siya'y ating magiging Diyos. Makikilala tayo ng buong sanlibutan na tayo ay tagasunod ng Panginoon dahil tayo tumutupad ng kanyang mga kautusan. Makikita sa karakter natin yung pagtupad sa kautusan ng ating Diyos. Hindi makikita yung paglabag sa atin. At napakabuti ng Diyos, mga kapatid, na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa atin. Hindi tayo hinayaan ng Panginoon na wala tayong alam pagdating sa kautusan. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay walang alam sapagkat magdadala sa atin sa kapahamakan yung hindi pagkakaintindi sa kautusan ng Panginoon. Sabi sa 1 Timothy 6 verse 14, sabi dito 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan,
hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Panginoong Hesukristo, tuparin natin nang walang dungis, walang kapintasan. Ano po? Praise God sa pamamagitan ng grace, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ano po? Lamang tayo makakasunod ng walang dungis at walang kapintasan sa kautusan ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo. Ano po? At sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, dapat wala tayong dungis. Wala tayong kapintasan sapagkat tayo ay nasa ilalim ng biyaya. Ayun po, yun yung napakasarap na maramdaman natin, malaman natin, maunawaan natin ang prinsipyo ng Diyos sa ilalim ng biyaya. Sa pagtupad sa kautusan ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi nawawala. Sapagkat ang Diyos ng biyaya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon, mga kapatid. Sa mga oras na ito, nagbibigay ng pagkakataon sa atin na bumalik tayo doon sa standard ng Diyos na dakila, na nagbigay sa atin ng awa, nagbigay sa atin ng katubusan, nagbigay sa atin ng tagapagligtas, na ating Panginoong tagapagligtas, si Jesucristo. Sabi po sa James, First John 2 verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling. Yun po mga kapatid, napakarami ng sinungaling sa kapanahunan natin, sa panahong ito. At this very moment, napakarami ng nagsisinungaling, nagsasabi na wala ang kautusan. Wala na ang kautusan. Yung iba naman siyam lang ang kautusan, yung iba naman 2 lang ang kautusan, yung iba walang kautusan. Ang sabi ng Panginoon, sabi dito sa 1 John 2 verse 4, sinasabi na nakikilala nila ang Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, sila ay sinungaling. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Mga kapatid? Napaka-strong. Hindi kayang tibagin, itong mga pahayag ni ito sa James. Bagamat nakakahanap ang kaaway ng mga verse, tandaan natin mga kapatid na ang kaaway mismo, si Satanas, ay nagko-quote din sa Biblia regarding, para lang patotohanan, pasinungalingan ang mga nakasulat sa Biblia. Para lang hikayatin ang mga tao, gamitin yung advantage ng grace para labagin ng kautusan ng Panginoon. Ginagamit ng kaaway ang advantage, ginagamit niya yung salitang grace. Ginagawa niyang license to disobey the law of God. Sa pamamagitan ng grace, napakaraming nagkakamali na hindi na kailangan sundin pa ang kautusan dahil nasa ilalim tayo ng biyaya. So maling-mali po. Maling-mali. Sabi sa Revelation 14, verse 12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesucristo. Kay Jesus. So, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mga kapatid, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng paglapit natin sa Diyos, makikita ng sanlibutan na ang pagtatiyaga ng kanyang mga banal, at ang pagtupad sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya kay Jesucristo ay makikilala ng Diyos, makikilala ng sanlibutan kung sino ba talaga, kung ano yung tanda ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin, na sukat nating ikaliligtas,
ano po mga kapatid, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, matutupad natin ang kautusan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ano po, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kung malalampasan natin ang mga pagsubok ano po, sa pagtupad ng kautusan, napakarami sa kapanahunan natin ngayon na patuloy na lumalabag ano po. Atin po silang ipanalangin, atin pong i-share sa kanila ang mga Bible verses na atin pong nabanggit sa mga oras na ito. Upang lang sa ganoon sila man ay mahikayat ano po, sa pagsunod. Batid natin na napakarami ano po, sa kapanahunan natin ang lumalabag ano po. Magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat ano po, sa lahat ng nakasubaybay. So ayun po, good morning po muli. So ayun po, mga kapatid, muli po sa ngalan ng team ng Hope at Calvary Ministry, po si Brother Jonathan, patuloy nagpapasalamat. Ano po, kung meron po kayong mga reflections mga kapatid, meron pa po tayong oras although 6 na, 6:04 na pala. So ayun po, salamat po muli ano, sa inyo pong pagsubaybay, pag-tune in, patuloy na pananalangin. Ano po, so magbigay po kayo ng inyong mga reflection. Kung meron po kayong reflection, ano po, salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ano po, pagbibigay niyo ng inyong mga prayer requests. Ano po, asahan niyo po mga kapatid na amin pong ipag-pray ang inyong pong mga prayer requests. Ano po, especially kay Sister Eleanor. Ano po, atin pong ipag-pray ang inyong ah, sitwasyon, kalagayan. Ano po. So, yun po. So, muli po mga kapatid, salamat. Nawa po'y bless kayo this morning sa ating pag-aaral. Nawa po'y nagpatibay ng ating pananalig ano po, sa ating Panginoong Hesukristo na walang ibang daan ano po, na makapagliligtas sa atin kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa pamagitan ng pananampalataya, ano po, ay matutupad natin ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa atin ng Diyos na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Ano po? Good morning po, Sister Flo Derisa Nacario. Salamat po sa inyong pag-tune in ano po, sa umaga pong ito. Muli po, sa ngalan po ng Hope at Calvary Ministry, ano po, salamat po, Ma'am Essie Pimentel, sa inyong pong pagbati. Ano po? Okay naman, okay. So, yun po. Sorry po muli ano, mga kapatid sa ating stream. Medyo naglalag po tayo. But hopefully, ay inyo pong napakinggan ng maayos. Ano po, sabi ni Ma'am Essie, okay naman po ang audio. So, yun po. So, good morning po. So, dito na po tinatapos ang ating pong devotion this morning. So, tayo po'y manalangin na po sa ating closing prayer. So, let's pray po. Dakilang Diyos, sa umaga po ito muli kami nagpapasalamat, o dakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa amin na iyong ipinakita muli sa amin, unawa sa amin ang mga bagay na dapat naming maunawaan, o dakilang Diyos, regarding sa iyong kautusan, regarding sa patotoo ng aming Panginoon Kristo na hindi kailanman nagbago ang kautusan. Hindi siya dumating sa sanlibutan ito upang sirain ang kautusan. Ni isang kudlit man o tuldok man sa anumang kaparaanan ay hindi mawawala sa kautusan. O dakilang Diyos, salamat po sa matibay na pahayag nito ng aming Panginoon sa Kristo, ng aming sinasampalatayanan, na aming tinanggap ang inyong biyaya sa pamamagitan ng kanyang dugo na tagas sa cross ng Kalbaryo. O dakilang Diyos, aming inilalapit at itinatagubilin ng aming mga sarili, o dakilang Diyos. Aming inilalapit ang aming mga kapatid, ano po, sa mga oras na ito na may mga karamdaman, especially si Sister Eleanor, ano po, Panginoon. Aming pong nilalapit ang kanyang kalagayan na meron po siyang chemotherapy
na naka-schedule ngayong umaga o dakilang Diyos. Naway samahan po siya ng Banal na Espiritu. Ihaplos sa kanya ang inyong kamay na may dakilang kagalingan o dakilang Diyos. Naway bigyan niyo po siya ng kalakasang nagbabago o dakilang Diyos ng pag-asa ng kagalingan. O Ama, aming itinatagubilin ng kanyang pamilya din naman. Ano po ang kanilang financial needs o dakilang Diyos. Naway bigyan sila ng sapat na pangangailangan sa kanila pangtustos sa kanilang pangangailangan o dakilang Diyos. Naway matapos ang kanyang pagkikimotherapy na hindi siya nahihirapan o dakilang Diyos sapagkat ang mga bagay na ito, batid namin o dakilang Diyos na hindi mo niloob ang paghihirap ng iyong mga anak. Bagamat kami ay nakakaranas ng mga bagay na ito, ay kami naman ay sumasampalataya sa iyong ipinangako sa amin na iyo kaming aalawin ng Banal na Espiritu habang kami ay naghihintay sa sanlibutan ito. Inyo kami bibigyan ng kagalingan sa pamagitan ng aming Panginoong tagapagligtas o dakilang Diyos na dakilang manggagamat. Salamat po na binibigyan niyo kami ng pagkakataon na ipakita ang aming pananampalataya, ipaalam sa inyo ang aming mga panalangin. O dakilang Diyos, na may lahat ng aming nakasama sa live stream na ito ay inyong biyayaan ng buhay, kalakasan, pagpapala, sapagkat kami ay lumalapit sa inyo na may tiklop tuhod na umaasa o dakilang Diyos sa iyong biyaya, na sa iyo lamang kami nagre-relay sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, kami ay nangaligtas. Aming hinihingi ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang aming nagawa laban sa iyo at sa iyong kautusan. O dakilang Diyos, aming itinataas ang iyong pangalan, O Ama. Salamat po sa iyong pakikinig sa aming samo at dalangin. O dakilang Diyos, ang lahat ng mga ito ay aming inilapit sa iyo sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoong tagapagligtas magpasa walang hanggan. Amen. Amen. So yun po mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagsama at patuloy na pagtangkilik dito sa Hope at Calvary Ministry. Naway napaglingkuran ko po kayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. No? Salamat po. Kagalakan po sa aming puso. No? Sa ngalan po ng Hope at Calvary, ang paglilingkod na ito ay kagalakan sa aming puso. Salamat po. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Salamat po sa inyong pag-tune in, pagsama, mga prayers, at sa mga support. Salamat po mga kapatid. Salamat. Been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,